Mga minamahal, isang magandang balita ito para sa lahat. Kalunos-lunos at katakot-takot ang sinapit ni Satanas at mga demonyo at dyablo. Yan ay ang pagkasira ng kanilang teritoryo sa araw mismo ng pagdiriwang ng araw ng mga patay. Yan ay matapos magsagawa ng isang makapangyarihang panalangin ang buong kampo ng ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa pangunguna ng apostol ng Diyos na si Apostle Renato D. Carillo. Hindi lingid sa ating kaalaman bilang mga Kristiyano na sa araw mismo ng pagdiriwang ng mga patay, dito din nagdiriwang ang mga kampo ni Satanas kagaya ng mga aswang, maligno, engkanto, mangkukulam at napakarami pang iba. Sila ay nagkakatipon-tipon para mag-orasyon na nagbubunga ng kasalanan, aksidente at kamatayan ng mga tao sa iba't ibang kaparaanan. Ngunit ang kanila sanang pagdiriwang sa araw na yan ay napalitan ng kapighatian. Bakit nga ba? Dahil ginimbal ng mga anak ng Diyos ang kanilang kuta sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin nagwasak at sumira, hindi lamang ng kanilang kasiyahan, kundi ng kanilang mga plano at gawa para sa bawat tao dito sa ibabaw ng lupa. Ang makapangyarihang warfare na tumupok sa lahat ng gawa ng kaaway ay pinangunahan ng God's end-time prophet and apostle at ng mga mighty intercessors. Panoorin ang ilang kaganapan nito. Living like Jesus Church, ito yung buhay ng Panginoon. He lived to pray. Kaya nga siya yung greatest intercessor. Hindi siya nag-offer ng panalangin sa God the Father. In-offer niya yung buhay niya sa pananalangin. Wala siyang ginawa kahit anong malibang nag-pray siya. Walang maliit o malaking trabaho, lahat ay dinaan niya sa panalangin. Ang rule kasi, it is not by might nor by power. It must be God. God must work. Kaya kung gusto nating makita ang apostolic revival, hindi lang sa church, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, we must not stop praying and fasting. Hanggang hindi tapos ang tungkol, hindi tayo titigil. Talagang pananalangin po talaga po ay buhay. Hindi siya laro. You must pay the price. It is not an easy work. Praying like Jesus is not an easy road. You have to work hard. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos ng Pilipinas, salamat po ng pangako mo at propesya sa iyong bansa na isinilang mula sa iyong puso noon ngayon hanggang siya po ay maging kaganapan na hindi nagbabago. Salamat po na ang Pilipinas ang burning bush sa Asia, to bless Asia, the West, Europe, Africa, the Middle East, and the nations of the world. Marami pong salamat ng pagkahiram mo sa Pilipinas ay binantog mo sa lahat ng masasamang espiritu sa ikalawang kalangitan, sa lahat ng hukbo ng kadiliman, sa lahat ng mga mandaraya at manlulokong espiritu mula sa pangunan ni Satanas, at pinaalala mo sa kanila na ang Panginoon at Diyos ng Pilipinas ay ikaw, Panginoong Jesucristo. Ang araw nga ng pagdiriwang ng mga patay ay napalitan ng araw ng pagdiriwang ng kamatayan at pagkawasak ng lahat ng gawa ng kaaway. Kaya naman, nagbunyi ang buong kalangitan kasama ang buong ministeryo sa kanilang tagumpay. Kung ganito na nga katindi ang panalangin na naganap, paano pa kaya kapag dumating ang itinakdang araw para sa Living Like Jesus Worldwide Prayer sa darating na November 23 to 24, 2023 na may temang The Fire of Apostolic Revival. Huwag na huwag itong papalagpasin, makiisa at maging isa sa dahilan ng pagkawasak ng kaaway at sa lahat ng kaganapan ng pangako at propesya ng Diyos at sa pagpapalaganap ng Living Like Jesus Apostolic Revival mula dito sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo. Always remember that prayer fuels the fire of Apostolic Revival. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.